Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday morning. Alas 10 pa na pala. So ayan, kamusta kayo mga lodi? No, kamusta ang inyong linggo at blessed Sunday. Sabi nga nila mga idol, blessed Sunday. Tama ba? Blessed Sunday daw. Ayan ha. So grabe, alam nyo, medyo kahapon, yung mga nakarang update natin, ano na yun parang pre-recorded na siya, mga lods, no? Kasi umalis ako ng Friday at kauuwi ko lang kagabi, no? So, medyo nag-ano tayo. Ang lamig pala dun sa Quezon, mga idol. Ang sarap pala dun, kaya lang sobrang lamig. Mga tagos hanggang buto yung lamig Gano kami ng aking mga kababata. Ang tatanda na daw namin So, ayan. Ngayon, balik na ulit tayo sa ating balita, mga lodi. Sunod-sunod na ulit ito, mga idol, no? So, ngayon, 9:56 ngayon, ng linggo, ng umaga, mga idol. So, ano to? Live to, kumbaga. Hindi live. Ngayon talagang umaga to, mga idol, no? So, ayan, mag-update tayo ngayon. Kita nyo naman ang ating hours ang day. Nako, naiinip na ba kayo sa pagkilos, mga lodi? Alam ko, naiinip na kayo. No? Bakit ang tagal tumaas? Ang tagal bumaba kung naghihintay kayo ng baba, mga idol. No? So, kagabi, actually kahapon, wala talaga, hindi talaga ako nag-trade o something, wala. Simula nung umalis kami, wala, hindi ako nag-trade. Talaga ngayon lang ulit, mga idol. So, bago ang lahat, mga lods, palike ng ating video, napakalupit ng like na yan, mga lodi, napakalaking tulong yan sa ating channel, mga idol. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, subscribe na kayo sa ating channel. So ito na, mga lods, no, magpo-position na ba tayo ngayon? Check nga natin, mga idol. Kanina ko pa inaano to tinitignan tong XRP Actually sayang nang hinayang ako sa sa AXS Bumaba pala siya simula nung Friday kung ano ko to, ano bang date to? 24. Kahapon pala to, Sabado. Kung naka-position tayo dito, kaya lang gabing-gabi na kasi ako dumating at pagod na pagod ako kakamaneho. Ako yung nag-drive Ang layo, 5 oras. 5 oras yung biyahe, balikan 10 oras. Talagang siya, ang laki ng yun na namin sa biyahe, pero okay lang, masaya naman mga lodi. So ito, nakakainip. Sayang yung AXS. So ngayon, nandito tayo sa XRP na lang muna, no? Tiyempohan natin maglong dito. Ayan, so ang pinaka, ano ba to? 1.83. Nako, kung magpo-position tayo dito, kasi ano to dito na lang. Dito na lang natin sukatin, mga idol. Ayan nandito na siya sa baba no? Nasa baba na siya So, actually, ang tinitingnan ko kasi dito, it's either ibasagin niya yung support na 1.9. So, aabot siya ng 1.8 something, ganun. Mga idol, kasi 1.9046 na to. Konti na lang, 1.8 na to. Dito na lang, dito. Di ba? Sa 1.89 napakalapit na lang. So, pwede nating hintayin niya na basagin niya yung support dito, mga idol. Tapos, doon na tayo magabang ng position. Pero kung ang mangyayari dito, kung dito pa lang nag-bounce na siya, no? Yun ang hindi natin kasi, mga lods Siyempre ako kasi parang gusto ko talaga yung parang matsyempohan natin yung tamang position Kumbaga yung kung saan natin position, doon siya umangat, no? Lupit mo nun. Lupit mo nun pag ganoon, brother. No? So ngayon medyo nagkakaroon siya ng maliit lang naman to. Pero mamaya na titingnan natin. Baka dito rin sa video na to maano natin makapag-position tayo, okay? So mag-news na muna tayo, mga idol. Meron tayong matitinding news ngayon, mga loads, no? Na naipon. So ito, mga idol, ito yung trending ngayon, no, sa geopolitical ngayon natin, mga loads. Parang nag-threat, violent threat nga nakalagay dito, violent threat from Trump to Canada's Prime Minister. Di ba? Sabi dito ni Trump, mga idol, if Governor Carney believes he can turn Canada into a transshipment point
for Chinese goods and products into the United States, he is completely wrong, sabi niya. China will devour Canada and destroy it entirely, including its businesses, its social fabric, and its way of life in general, mga idol. If Canada strikes a deal with China, it will immediately face 100% tariffs on all Canadian goods and products imported into the United States of America. So, kumbaga, binantaan niya. Pag ikaw, patuloy pa, o kumbaga, nakipag-ano ka pa dyan, o patuloy ka pang nakipag-transaksyon sa China, pasensyahan na lang tayo, sabi dito mga idol, 100% tariff. No? So, kung ang presyo doon is 100, magiging 200 yung presyo, mga lods, no? So, 100% yan. Grabe, no? Nyari, bibili ka ng kotse, 1 million. O, pag bibilin mo na doon, 2 million na. 2 million na. Di dalawang kotse na yun, ha? Parang gagano'n ka, di ba? So, grabe yun. Ang taas nun, mga lods. So, ayun yung sinabi ni Trump, mga idol. No? Speaking, ha, mga lodi, nandun na sa, tawag doon, parang Middle East, ano yun sea, ano ba tawag nila doon? Kasi yan, Trump is ready to strike Iran today. Isipin nyo mga lods, ha? Ready na raw. A large naval armada including the aircraft carrier US Abraham Lincoln is currently in the Indian Ocean near Iran. Indian Ocean pala, hindi pala Middle East. Indian Ocean, napakalapit na sa Iran, mga idol. Trump said this publicly. The goal is pressure on the Iranian regime over mass killing protesters. Smarts, ito yung poly market, mga idol, no? Are leaning toward him actually striking and are planning to make 50% of it. So, nagkaroon ng butuhan kung will the US not strike Iran by January 31? Ano bang date ngayon? 25? Will not to, mga lodi, will not. The US will not strike Iran by January 31. Ang maraming boto is 68% is yung yes. Sa no naman, 31%. No? So, lamang yung yes dyan, mga lodi. Nako, ano nga yung mangyayari dito, mga lodi? Hindi ba nila atakihin o atakihin nila? Pero sa tingin ko, atakihin to, mga idol. Malalang atake man o malakas na atake o mahina, I don't know. Pero hindi naman dadali ng US dyan yung Abraham Lincoln nang wala lang gagawin. Ang dami na nila doon, mga lods, no? Halos lahat na kumbaga napakaraming forces na ng US yung nandun sa Indian Ocean. So ready na yon. So kung walang mangyayari doon, hindi parang nasayang lang yung pagpunta nila. 'Di ba? Ang layo ng binyahe nila, mga idol, at hindi mura ang gas ng malalang Abraham Lincoln. Nagas ba yun? Hindi ko alam Pero, di ba? Hindi pala ata gas yun. Ano yun? Basta may energy silang ginagamit. Kasi meron ako nabasa dito sa carrier na USS Abraham Lincoln na pwede siyang mag-stay sa kumbaga nang hindi meron siyang natural source of energy na nakuha. Matagal na tao, kumbaga 500 years ata basta mga ganun. Na pwede siyang tumakbo, mga idol. So, malupit siyang. Pero kahit na, ang layo ng binyahe nila, tas walang gagawin. Di ba? So, sa tingin ko, meron yan at magkakaroon ng pag-atake dyan. I don't know kung malaki man o hindi. Ito yung malupit, mga idol. Ilang beses nang gusto kong i-topic to Pero sabi dito, mga lodi, si Trump mismo ang nagsabi we use the discombobulator in Venezuela. Ano ba yung discombobulator? Trump confirmed that a mysterious weapon called the discombobulator was used in the raid that captured Maduro. Discombobulator, sabi niya ganun. I'm not allowed to talk about it, sabi niya. They never got rockets off. Kumbaga, meron silang mga weapon pero hindi nila nagamit. Yeah? They had Russian and Chinese rockets and they never got one off. Sabihin, hindi nila nagamit, mga lodi. Siguro, kagagawa nyo ng discombobulator. We came in. They pressed buttons and nothing worked. They were all set for us, mga idol. So, parang ang nangyari kasi doon, mga idol, wala talagang palag. Nung pumasok yung US doon, wala silang nagawa.
Parang ganun, nag-blackout na lahat ng communication na wala. And then parang meron na basta hindi kasi bawal nga sabihin eh, oh, 'di ba? Sabi niya. So hindi natin ma-explain talaga 'yon. Pero ang sabi daw doon, ito, guards on the ground describe what happened. Radar system suddenly shut down. Then an intense sound wave hit them. So ayun na yung parang electronic wave, ano tawag doon? Parang sound wave, mga loads. At ang target daw ng sound waves na yon is yung mga nervous system ng tao. So nung tinamaan sila noon, lalo na yung mga soldiers ng Venezuela, ang nangyari sa kanila, sumakit yung ulo nila, dumugo yung ilong nila, sumuka sila. So wala silang palag, mga lodi. Isipin nyo nasa 20 na special troopers lang ng US yung bumaba doon ata para kunin si Maduro. At yung guard nung nila Maduro, napakadami, 100 plus. Pero nung tinira sila nung parang soundwave na yon, at ang target nga nun is yung parang nervous system ng mismong tao, yun. Sabi nga sa mga ibang napanood ko, parang sasabog daw yung ulo mo eh. Ganun yung nararamdaman nila. Tapos sumuka sila, dumugo yung ilong. Tapos wala, kahit na may mga baril ka, paano mo gagamitin yun kung ganun yung nararamdaman mo, di ba? They said it felt like their heads were exploding from the inside. So yun na pala. And they all started bleeding from the nose and vomiting blood. The weapon made their equipment completely useless. So imagine ganun, no? Ang tindi nun, mga lods. Pag tinira ka ng ganun mangyayari sa'yo. Wala talagang palag yung mga sundalo. Kaya ang nangyari nga nun, di ba? Parang napanood ko rin sa ibang pag-atake nila, nag-blackout, tapos walang connection, tapos ganun, may sound wave. Tapos nung nakaka-recover, matagal yung recovery, mga lodi, saglit lang yung pagkakuha eh. Talagang natatanaw na lang daw nila yung mga drones nakapaligid sa kanila, tapos sumusuka sila ng kung anik-anik. Mga dugo, ganyan, mais, malunggay, sinusuka nila, oh. Mga lodi, oh. Ang tindi, di ba? Ganun yung weapon. So, ang sabi dito, ang tawag daw doon is discombobulator. Katakot yun, discombobulator, man. Ayan, ibig sabihin, no? May mga secret weapon daw yun, mga lodi ng USA. So, hindi na siya secret ngayon. So, magtataka ngayon yung mga ibang bansa, di ba? May isip nila, yung ginamit nila pag-capture kay Maduro. Balita ko, sukatahe ka raw dun, di ba? Ano nga naman silbi ng ng mga soldier kung gano'n yung mararamdaman mo, di ba? Tapos gano'n na nararamdaman mo, tapos nakapaligid pa sa'yo drone na parang nakatingin sa'yo, ilipad-lipad lang. Gano'n katindi yung ginawa ni Trump doon. So kaya sa tingin ko talaga, mga idol, parang na-overwhelm si Trump sa kapangyarihan niya ngayon eh. Kaya parang minsan nagbibitaw na siya ng mga salita na parang ang yabang niya, parang bubulihin niya yung mga ibang country, parang ganun. So tinatakot niya ng mga tarif niya. So kung ikaw, alam mo na kaya na ganun si Trump, may kakayahan talaga siya. Kumbaga yung yabang niya meron talaga. Di ba? Hindi lang siya basta-basta magyayabang kasi talagang matindi yung nangyari. So ano kayang pakiramdam ng mga doon, ng mga tao doon, no? O yung mga leader pala, mga world leader. Lupit daw ng discombobulator, pre. Ano ang experience doon? No? Maganda may interview yung mga yung mga soldier ni Maduro, yung mga nakaranas talaga ng discombobulator, boy. Ang tindi nun. So speaking of mga sundalo at kay Trump, mga lodi, nagpost si Donald Trump. Imagine this. Trump posts photo of an ICE agent's finger that was reportedly bitten off by one of the protesters. So ayan, mga lodi, kinagat yung daliri, putol. Yaki-yaki. Putol yung daliri, grabe naman yan. Ayan, putol yung daliri. Ito ba yung mga kumagat? That is what they look like. The man on the left looks like he thinks he's a woman, and the one on the right speaks for itself. Lodi. Grabe, no? Ayan, Sana tayo? Ito na, nako. The US dollar index, nako, yung DXY, mga lodi, fell 1.9% this week, marking its steepest weekly drop since May 2023. 2023. Di ba? So bagsak daw ngayon. Pero tingnan nyo, 58 pa rin. Baba talaga ng peso, mga idol.
Hindi, joke lang. Dollar index. So, ayan. So, ito. Ito, malupit to mga idol, ha. Sino ba may, kasi sa ako Trezor kasi hawak ko mga lods, no. Hindi ko naman sinasabing tama yung sinabi ni James Wynn. Pero syempre napakalaking company nito, billion-dollar company to mga lods. So hindi naman sila basta-basta siguro hindi siguro mangyayari yung sinasabi ni James Wynn. Pero sabi dito, Ledger plans New York IPO with potential valuation over 4 billion working with Goldman Sachs. So parang ito daw Ledger, yung Ledger mga idol working with Goldman Sachs, Jeffrey Epstein, Jeffrey Epstein tuloy. Jeffries and Barclays on a listing that could happen this year per FT. Maraming daw kasi mga idol kung tutusin, kasi minsan kasi feeling ko na uulit na Meron kasing mga report nung una, na-report ko na, halimbawa, yung Ledger nagkaroon ng leak, okay, nagkaroon ng ganito, ng ganyan. Tapos, sa susunod na araw, mga ilang araw ulit, may kita ko may ganung ulit balita. Inisip ko, parang ano ko na to, na-news ko na to nun Pero hindi pala, kumbaga, medyo nagkakaroon sila ng maraming, ngayon, vulnerabilities. Bulol na boy diba, ganun. So, kaya sabi dito ni James Wynn, get out of Ledger, move to Trezor. Ledger have already proven their vulnerabilities with the data leaks. Ledger isn't even a cold wallet at this point. Sabi niya rito. So, pero ako, mga idol, hindi naman ako sobrang sangayon. Para sa akin, goods pa rin yung Ledger. Pero syempre, may mga ganitong news Andyan siya. Kasi, although Trezor naman kasi talaga yung hawak ko, diba? Trezor, ano ba yung hawak ko? Trezor 5S ba yung hawak ko? So, ayun. Diba? Sa mga wala pang dyan cold wallet, sa link natin sa description sa video, meron tayong CryptoBillies dun. Pwede kayo mamili dun ng cold wallet nyo kung gusto nyo, lalo na ngayon mga idol na importante na meron kang self-custody ng sarili mong asset, no? So dito yan mga idol. Saan ba yan? Ayan, sa CryptoBillies. Sa mga wala pa, punta ka lang kayo dito, tapos punta kayo sa shop. Ayan may Trezor, may Ledger, may SafePal, Tangem na napaka-cool. Kaya lang nung pumunta kasi ako dun sa office nila, walang Tangem ring. Sayang, angas sana may link pa naman ako sa itim na na sing-sing. Wala, di disappointed. Pero ngayon, ewan ko kung meron sila ngayon. Pero ang binili ko doon, Trezor Safe 5, mga idol. So dito, online, sa mga nag-aalala, online, pwedeng dito kasi kaya nga ako nagpunta dun Kumbaga tinanong ko, boss, kasi dahil nga cold wallet, talagyan ng mga asset. Syempre, ang inaalala ng mga bibili nako, baka ma-access nyo to, ganyan. Legit doon mga lodi, punta kayo dito sa nagdi-deliver sila nationwide. Kung ano yung available mga lods, meron din silang Lazada pala, tsaka official Shopee store. Ayan, pwede. Diba? Pero kung dito kayo bibili sa mismong site, mas maganda mga idol, para sure na kayo dito mismo sa CryptoBillies. Di ba? So kayong bahala, may sinasabi kasi ni James Wynn hindi na raw safe. Yung Trezor yung Ledger hindi yung Trezor Kumbaga yung Ledger. So kayo bahala, for me okay pa rin naman Kaya lang Trezor talaga yung hawak ko. Diba? Pero for safety reason, kayo bahala, di ba? Sa inyo naman yan Ito naman, dito na tayo. Dito na tayo mga idol Makinig. Big banks now see crypto as an existential threat. So ang nangyayari ngayon mga idol, parang sige, basahin natin. According to Coinbase CEO Brian Armstrong, big banks no longer view crypto as a curious of niche. They see it as a threat to their core business. So, nag-aalala talaga yung mga bangko na, iba na yung crypto boy, mga tatalo na. Kumbaga, ma-echipera tayo, parang ganun, Armstrong says, banks aren't just cautious. They're actively pushing back. They see stable coins, DeFi rails, and digital asset as a competition, not complements. This is why the regulatory fights matters. It's not just policy, it's a market share.
This is a shift from ignore crypto to actively defend against it. Incumbents are scared. If the incumbent is scared, that tell you something about where they think value is moving. So, si Brian Armstrong, talagang nararamdaman niya siguro na yung mga bangko takot yan sa crypto. So, talagang gagawa yan. Kung magbapasa man ng batas, kailangan lamang yung tayong sa crypto, hindi lamang yung mga bangko na yan. Di ba? Kaya nga tayo gagawa ng batas eh. Tapos sila yung makakalamang. Speaking mga idol dyan sa Clarity Act, sabi dito ni Senator Cynthia Lummis, which is sa tingin ko is tama. Every day that passes without passing the transparency bill is a day we lose our competitive edge to other countries, mga idol. No? Sabi ko nga na nakaraang video, di ba? Sabi ni Larry Pink, yung India tsaka Brazil, ano ba sabi niya? India ba? O basta. Gumagamit na sila ng yung adoption is sobrang solid na doon. Pero tayo parang nagtatalo-talo pa para gawa ng batas dito lang sa para may pasa yung batas na to. The House of Representatives has passed the Digital Asset Market Transparency Act, but it is currently stalled in the Senate due to a dispute between committees. Why is this important? Innovation in the cryptocurrency space is moving overseas. United Arab Emirates, European Union, Singapore. So dito, goods na lahat eh. Mga lodi, sa US na lang, ang daming harang-maharang. Hindi naman maharang. Ang daming hindi pala maharang. Kumbaga, ang daming pagtatalo pa. No? Kailangan na malinaw yun agad. The turf war between the Securities and Exchange Commission and the Commodity Futures Trading Commissions leave investors and developers in a state of confusion. Regulatory uncertainty hinders institutional adoption of cryptocurrencies. Without clear rules, America will lose talent, capital, and leadership. Transparency is not optional. It's a strategic necessity for our future. Diba? So, sana nga, anong date na ba? 25? Sabi nila, ngayong January daw yan eh. Tapos, nagkaroon ng news na baka ma-delay siya ng February o March. So, sabi nga dito mga idol, every day that passes without passing the transparency bill. Sana nga maraming ipapasang batas ngayon para sa crypto mga idol. At sana malinaw na at mapasa na siya mga idol for me, no? Kaya lang sinasabi kasi ni Brian Armstrong na asan na yan? They see stablecoin. This is why the regulatory fight matters. So yun yung pinaglalaban niya eh. 'Di ba? Kaya it's not just a policy, sabi niya, it's a market share. So gusto niya siguro, which is hindi naman ako doon mga lods na kung magpapasa talaga ngayon, lalo na ng Clarity Act o Transparency something, dapat solid na, maganda na, no? Ang gulo kasi mga idol kaya gusto ko talaga maayos na yan. Para mata rin yung market Ang daming pinagtatalunan mga lods no? Tumatagal nabibitin nawawala sa momentum. Mga lodi. Ito na. Saan na tayo? 1.9. Tinitingnan ko para makachempo tayo. Tama din dito si French Hill. Sabi niya, speaking, the Clarity Act comes first. Representative French Hill says passing the Clarity Act is essential before stablecoin laws can actual work. So, kailangan talaga kasi ito yung mauna talaga mga lodi. Kasi once na mauna na to, ito na yung magiging base Parang ganoon, ito yung magiging base ng lahat. Yeah? Ito yung magiging base ng lahat. Tas may mga siguro, may mga ipapasa pang batas to follow up. Kunyari may nakaligtaan o merong o papasa tayo ng ganito ulit. Dagdag natin dito, ganyan-ganyan. Kumbaga iba na siya. Kumbaga hindi na siya pasok dito. Pero ang purpose doon is gumanda pa rin yung sa crypto, di ba?
Kaya sabi niya dito, passing the Clarity Act first is essential before stablecoin laws, no? So kaya kailangan mapasa na yung Clarity Act. Ipasan nyo na, mga idol. Ang kulit nyo eh. Ayan ha, nako, nagparamdam si Doge. Doge leads meme coin ETF race. Kasi alam ko mga lodi, yung ano na to eh. May ETF na, no? The SEC has approved Dogecoin Spot ETF, now live and trading. Earlier this week, the 21 shares Dogecoin ETF began trading on Nasdaq under the ticket TDOG. Shiba Inu trails behind as institution-backed Doge First, no? Doge First daw. So, ito mga meme coins to, mga idol Hindi ko alam kung maraming meme coins ngayon na mag-a-apply ng spot ETF. Pero syempre, dahil nga si Doge yung meme coin na first o yung king, the king of meme coins is yung Doge, siya yung nauna. Hindi natin alam kung susunod din Shiba Inu o yung iba pa, Floki, ano pa ba? Whiff, Dog Hot Whiff, tapos yung kung ano-ano pa, Pepe, di ba? So hindi natin alam. Pero ngayon, Doge is meron ng ETF mga lods. Live na siya, live na nagtitrade na. So congrats, meron tayo niyan meron ako nito kaya lang onti lang mga idol. So ito na, last news natin. Japan, ito big news to ngayon mga lodi sa community ng XRP. Japan to recognize XRP as a regulated financial asset, no? Japan is set to classify XRP as a regulated financial product under the Financial Instruments and Exchange Act. No, ibig sabihin mayroon rin silang ganun, no? Sa Japan, targeting Q2 2026 implementation na ngayon 2026 mga lodi for me. Pag nag-play na lahat ng bala ng XRP, sana lang po. This shifts XRP from crypto asset to full investment status, clearer rules, stronger protections, and major institutional doors swinging open. Concurrently, the nation is leveraging the XRP ledger as the foundation of its emerging tokenized economy. Alam niyo mga lodi, sa ibang bansa, full adoption na ng XRP Ledger tsaka XRP mga idol sa Japan, sa Singapore, sa United Arab, basta doon, sa EU, mga idol. Sa US, ewan ko ba mga idol, no? Bahala sila mahuli. Ganun na lang yan mga idol, no? Napaka-solid yan mga lods, no? Sige, tingnan natin, baka fake news pala to. Hey Grok, can you confirm this? Na-hype ko, tas fake news pala, no? Asa na? Goods pala no? Tama ba? Based on recent reports, Japan is planning to reclassify major cryptocurrencies including XRP financial product. Yun nga, goods nga siya. Diba? So, antindi niyan mga idol. So, grabe. Grabe yung ating mga balita ngayon, diba? Tignan ko nga kung ilang minutes na ako. 28. So, tignan natin basa tayo comment muna saglit mga idol. Check natin kasi baka magtampo kayo Di nagbabasa ng comment Medyo maaga pa naman ito. Hindi nagsasalita yung ibang crypto exchange, syempre takot makasuhan. Makasuhan agad. Hindi pwede mag-suggest lang. Yung Coinbase lumalaban para sa benefit ng business nila at para din sa rights ng mga retails tulad mo, Iba ang laban, Ripple against sa gobyerno, lumaban para hindi mawala ang XRP sa market. Kaya nagbayad ng 125 million penalty. So meaning nilabag ng Ripple ang batas. Anong batas ba? Panalo nga sila Anong nilabag nila doon? Sila yung nanalo. Ibig sabihin, hindi nila nilabag. Mga kriminal daw. At bago magpampa XRP dapat mawala ang Binance at Solana sa market or ang mga bangko Kakomo.
Solana sa market. Or ang mga bangko kako mo, ba't may kako mo? Kako mo pa ka na kung bakit, kako. Bangko kako mo. Ay, tayo na kasi. Bakit kinasuhan ang Ripple? True, my forever hold. O, ayan. Alam mo, idol, ano mo yan eh. Sa'yo yan eh. Di ba? So, wala akong sinasabing mali yung ginagawa ni Brian Armstrong. Di ba? Oh, di ba? So, tsaka yung sinabi mong, ayun na, mga kriminal. Kriminal pala si Brad Garlinghouse, ah. Lupit mo, idol. Daman-dama. Yung inis, ah. Daman-dama yung inis sa Ripple nun, tsaka sa XRP, ah. Mga idol, ah. Yan yun na. Si Phil Habis, mga idol, ano kaya naghihintay sa atin sa hinaharap sa mga nagbubudega? Okay yan, pero sa mga gusto mag-take profit, talagang mag-aantay talaga. Hold lang, shoutout po at salamat sa update. Yan, si Phil Habis, shoutout sa'yo. Joseph Berdin at si Larry siya. Medyo malinaw ngayon pagkaka-explain mo sa XRP regarding sa SEC case kung bakit sinampahan sila. At oo nga naman, kaya sinabi ni Brad na it's better have a clarity than chaos. It's better mapasayan kesa sa wala. Both end ang bagsak ng result sa XRP pa din ang makikinabang naman ngayon. O ayan. At iiwan niya yung ibang hindi man lang tumulong sa kanya sa panahon sila lubog. O ayan. Imagine the decade to fight, worth winning to wait. O ayan, sabi ni Idol, no? Good yan, mga lodi. Di ba? Innocentes. Ayan. Ang pangit ng crypto ngayon, pinasok na ng American government. O sabi ni Idol. Kung si Sarmiento, kung ang mga Pinoy sa Saudi marunong gumamit ng XRP sa remittance, wala na tax dito, wala din kita bangko. Makukuha ang remittance sa loob ng 3 to 5 seconds. Di makakatax ang Pilipinas government. Ang kita lang kung gagastusin ng Pinoy ang pera dito. Excuse. So sa akin mga idol, yung darating yung panahon na ganun na eh. 'Di ba? Kaya sabi nga nila yung old system mapapalitan na, 'di ba? Ngayon ng bagong financial system natin, no? At sino yung magli-lead, di natin alam, no? O sino ba yung magandang technology? O syempre yun yung gagamitin. Alam nga namang may magandang technology tapos hindi mo gagamitin yun sa bagong financial system, ang gagamitin mo hindi pa maganda. Ang kulit mo nun, di ba? So hintayin na lang natin mga lodi, no? Yung mga hindi naniniwala pala, sorry. Yung mga hindi naniniwala, tignan na lang natin mga idol, no? Once na mag-play ang mga chan, sana nandiyan pa sila para mag-comment, no? Hindi yung iiyak na sa gilid habang pinapakinggan tayo nag-i-enjoy. Di ba? So, ganoon lang yun mga lodi. At least tayo, meron tayong inaasahan, meron tayong inihintay. Di ba? Sila meron ba? O, hindi natin alam, di ba? Tsaka tayo mga lods, hindi ako naiinip kasi nagtitrade tayo. Di ba? Kumbaga, yung bodega, yung adventure natin, no, habang naka-hold tayo, no, hanggang mag-pump siya, yung middle, kumbaga sa gitna, yung journey, ayan, yung journey papunta doon, ini-enjoy natin kasi nagti-trade tayo everyday, hindi tayo naboboring kasi yung iba pag sa mga ganitong panahon, yung iba naiinip eh, di ba? Syempre, ano ba yan? Titingnan ko, ganun pa rin. Oy, bumaba. Oy, tumaas. May excite konti. Tapos tatagal. Tapos, bababa. Maboboring. Kasi tayo, hindi tayo masyado nainip kasi nagtitrade tayo. Kung ano man yung mangyari, goods, no? Meron kasi tayong bodega. So, meron tayong inaasahan in the future. Hindi lang natin alam yung iba. Di ba? So, nakakalungkot siguro pag si Rob Hall, boss, wala na ba SLP sa Axie Season 16? Nako, hindi pa ako nag-a-Axie ngayon mga lodi. Kasi alam ko, kaka-update lang nila season ano na ba? Tama, 16. Season 16 na pala. So, hindi ko pa siya nadadalaw. So, mamaya titignan natin, mga lods, tignan natin yung update sa Axie Infinity. So, ayun pala yung hahanapin ko mamaya. Si Rega Nigarta, Coinbase is not crypto. Banks are not crypto. XRP is crypto. Sana tuloy ang bill. Clarity rules. So, ayan o. Baby Vlogs Learning. Salamat, Lods. Ayan, shoutout sa iyo. Joseph Corpus. Salamat sa updates, Lodi. Grabe, pang New World Order na talaga ang ganap. Oo, ngayon. Pareho silang may personal interest. Triple at Coinbase. Kaya ganyan sila.
Parang US, China ang mga yan. Bawat i-push nila may interest sila. Tama, idol, no? So, ganun yan eh. Alam nga naman ipaglaban mo nang wala kang interest para doon, di ba? Na hindi ka makikinabang, di ba? Siyempre meron. Si Golden King yun. Dex Renz. Ayan, good morning din sa'yo, idol. Good morning sa, ano pala ngayon, morning pa rin pala eh. Junel Nael, Welo Ocampo. Boss, may kaalaman ka ba sa Pinnacle Trading? Especially wala, boss. Hindi ko alam yan. Ano ba yan? Ano yan? Paano yan? Maganda ba dyan? Goods ba dyan? Maganda ba bigayan dyan? Share mo nga, idol. Si mula noon hanggang ngayon, pampababa ng buhay, di papayagan ng Diyos na matupad ang perfection ng tao. Wala siyang pahintulot. Yung sinasabi, yung naging topic ba natin tungkol yan sa magandang technology, tas baka magkaroon ng, alam nyo ba, eto pala, para lang sa hindi nakakaalam ngayon, no? Si Mr. Beast, meron siyang ngayon, meron siyang bagong video, mga idol, ayan, no? 1 versus 1 billion futuristic tech. Ayan, panoorin yan. Tropa ko yan si Mr. Beast eh. So, panoorin yan. Sa pagdating sa mga tech, no? Napan ko kanina yan, ang lupit na ng mga technology ngayon, mga lods, no? So, syempre, siguro si idol religious, no? Kaya lang hindi naman lahat ng tao religious, idol eh. Di ba? Yung syempre naniniwala tayo sa Bible, pero hindi lahat ng tao naniniwala doon. Di ba? So, yung opinion mo na yan, siguro goods yan idol, hindi ko sinasabing kasi naniniwala din naman ako kay Papa Jesus eh. Pero yung iba kasi hindi, no? Mas naniniwala sila sa science. 'Di ba? So, as long na makakatulong sa katawan nila 'yon, 'di ba? Goods 'yun kasi nakikita nila eh. Yung faith kasi pagdating kay Jesus, iba rin 'yun, mga lodi, 'di ba? Pansin niyo yung mga Pilipino kasi talagang devoted 'yan. Pansin niyo yung mga sapong Nazareno, 'di ba? Sobrang devoted nila talagang every year pupunta sila doon dahil sa faith. Yeah. Pero kung science ang tatanungin mo doon, tatawanan ng mga science yun. Di ba? Kasi yung ginagawa nila dyan. Di ba? Yung si Pong Nazareno, nandyan lang sa Quiapo yan sa loob ng 1 buong taon. Hindi sila nagpupunta. Kasi ngayong saka sila nagpupunta, nakakamatay pa sila dyan. Di ba? Ganyan sabihin ng iba. Pero syempre yung mga Pinoy, may faith devoted sila doon. Tama yan, idol, na kumalas na sa USA sa WHO kasi balak nila ata ulit ibalik ang nakakahawa na sakit para pandemic ulit. Sa sabotahe ulit nila ekonomiya, alam nila taglamig dati. Nagkakasakit ulit kaya okay yan para wala mahina. Maniwa sa gagawin nila ng virus ulit. Baby talk Nag-baby talk tayo dito, idol Ayan, si Samsian, no? Si Klee J. Goods na goods yung sinabi mo, idol. Na-inspired tuloy ako. Sayang nga naman kung di maabutan yung ganong technology. Stay healthy. Ayan. Isip ko maging healthy kasi pero nung Friday hanggang kahapon. Naglilibang ako sa malayo, no? At yung boses ko, medyo iba. Kasi nga parang sobrang lamig doon, nakakapaos kahit wala kang ginagawa. Mga lods. Lalo na pag nagsasalita ka, mapapaos ka talaga. Si Christian Oliver. Ayan. Hindi mangyayari yun, loads. Di papayag ang mga giant tech na mangyari yun. Mawawala silang kita. Basta may sakit ka, may kita sila. Isipin mo na lang ang AIDS. Tagal niyan, pero bakit di magawa ng paraan? Kasi pag control yan. Pero mas okay yung ginagawa mo, fasting. Nagkukusa kasi nag-heal katawan natin pag nag-fasting. Yun. Pero ngayon, kumain ako almusal eh. Pero bukas na ako ulit mag-start.
Bukas na ulit ako mag-start mga lods ha. Kasi gabi kagabi pagod talaga ako. Sakit ng paa ko. Ang layo yung lakad namin. Tapos nag-drive pa ako, 5 hours. Pagdating ko dito, gutom na gutom ako eh. Although kumain kami dun sa on the way, on the road. Kaya lang iba yung pagod pag biyahe. Tapos kagabi pagdating ko dito, tulog talaga ako eh. Ayan, shoutout sa'yo. Peng, nagkagulo na naman. Si Peng Wei yun ha. Ito naman si Peng Wei. Ito naman Peng Kalag. Basura man, mag 2 meals a day. Ayan si Idol. Mamaya natin basahin yan. Si Clabis, random upload time ba Idol? Dapat talaga mag-subscribe at click yung notification bell para alam na kapag na-post na yung video. Tama. Di ba? Mag-subscribe kayo at click yung notification bell mga idol, no? Para updated kayo sa atin. Grabe na yan, kailangan na ng invention niyang ganyan na nangyayari sa kanila. Parang naulit yung nangyari Holocaust noon. Grabe no, 20,000. At tuloy-tuloy pa yun hanggang ngayon mga lods ha. Dahil tuloy-tuloy pa rin yung protest dun eh. Caching, tinamaan na yung position, no? Idol, merong anime na halos ganyan yung story. Kung saan merong mga tao na nagbabago yung haba ng buhay nila. Rumble Rumble yata yung title. Pero, meron din yata movie na ganyan din yung napapahaba nila yung oras nila. Yung The Islands, alam niyo yun, si Ewan McGregor yung bida, tsaka si... Hindi ko alam kung sino yung babae. Basta yung The Islands. Yung mga mayayaman, nagbabayad sila ng kanilang clone, mga lodi. Tapos, kapag sila nagkasakit, halimbawa nagkasakit sila, kidney failure, so kukunin yung kidney ng clone nila para ipalit sa kanila. Ganun yung mangyayari. Tapos, kunyari, may sakit sila sa puso, kukunin yung puso ng clone nila para ipalit sa kanila. Ganun yung ginagawa ng mga mayayaman. Kasi si Ewan McGregor doon, clone siya ng mayaman. Talagang tao na sila. Kumbaga, tao na sila, clone nga lang sila. So, anong nangyari? Pinuntahan niya yung clone niya. Tumakas sila eh. Nakita niya yung mismong tunay na lalaki kung sino siya. Doon niya nalaman na clone siya. Pero sila yung nakatakas yung mga clone. Inisip ko tuloy, ano kayo mangyayari dun sa mga ibang clone na nakatakas? Mga mayayaman yung may-ari nun eh. Maganda yung palabas na yun, The Island, mga lodi. Si Ardel, I agree Lodi sa Big Daddy na talaga ang kailangan dyan. Yes, sa Iran, no? Jogging lang, sapat na. Alam nyo, nag-iipon nga ako pambili ng treadmill. Ipon kami ni boss eh. Bibili kami ng treadmill na Ayoko ng treadmill na na yung umaandar na gusto ko yung manual treadmill. Yung kapag tumatakbo ka doon lang siya gumagana. Ayun. Kasi gusto ko yun eh. Kaya lang mahal, pero ipon pa tayo. Sana malalim yung mga trade natin ngayon. Ayan. Nasa mga, si Anina, Papa shoutout sa'yo, idol. Si Soul Lyrics, nasa mga mentals, mga idol ang flow ngayon. Mga idol ng capital, mga idol. Ano yun? Si Antonio, Boss Jeb, ayun na yung binuo ni Trump, Board of Peace. Yan na yun. Yan na siguro yung hula sa Thessalonica 5:3. Kapag sinasabi na nila kapayapaan at katiwasayan, biglang darating ang kanilang pagkapuksa. Kaya gaya ng kirot, nararamdaman ng isang babaeng manganganak at hindi sila makatatakas. Yan ang huling hula para mag-umpisa na ang malaking kagipitan at magtatapos sa Armageddon. Nako, ayun ba yun, idol? Dati, hindi ako na sana. Share na naman sana ako ulit eh. Pero mamayang gabi na yun. Morning boss, late naman. Advance newa mo. News pala yan siguro. Morning Lords, late man o advance news mo. Salamat at biyayaan ka ni Lord ng marami at buong pamilya. Oy, salamat sa iyo mga ba Edwin. Ayan, salamat idol, shoutout. Mukhang may binato ng headset Hindi, nasira talaga yung headset ko idol kasi matagal na to eh.
Natanggal yung tenga niya, yung isang tenga. Oh. Tangina, wire na lang yung nakasabit to. Sa isang ano. Salamat sa update, Tito J. Ayan, nakalike na. Shoutout sa kapitbahay namin na si Kelly Kaylee. Si Kelly Kaylee. Mabango ba si Kelly Kaylee? Baka laging pawis-pawis yan, ha? Ang bango lagi yun pala. Ang bango lagi pag lumalabas ng bahay. Yung tipong lalabas pa lang, amoy mo na, no? Siguro may ano yung bakery. Ayan, Santos Jandel, shoutout sa'yo. Si Disley. Si Rogelio. Shoutout sa'yo. From Laguna, Kabuyaw. Ayan, shoutout sa'yo, idol. Daming hot spring dyan, di ba? Sa Laguna. Saan ba pinakamalapit na hot spring dyan? Lamig ngayon, eh. King Shang Sheng, shoutout sa'yo. Si Christian Luis. Asa na lang tayo kay market maker. Pa-bump. Ayan, pa-bump. Kung sino, mas marami dun siya. Oo nga, eh. June Abindanyo, shoutout sa'yo. Si Stephen Andre, si Kevin Alipio. At si JC, ayan, si JC nag-champion sa atin. So, ayan, ito yung news natin ngayong umaga, mga idol, ha. Huwag niyo kalimutan sanang i-like, no? Para mamayang gabi, mag-upload ulit tayo ng video at magbabasa ulit tayo ng comment, okay? So, kita-kits tayo mamayang gabi. Sana enjoy niyo yung video. Yun tayo. Ayan, so, yun. Magandang araw sa inyo, mga kapatid, at What's up, what's up? yeah.